Magandang araw po. Ako po si Justin. Hindi ko po tunay na pangalan. Ito pong kwentong ito ay kwento po sa akin ng aking tiyuhin. Hindi ko na rin po babanggitin ng kanyang pangalan para na rin po sa pribado niyang buhay. Sa kalagitnaan ng makulay na lungsod ng Maynila, may isang gusaling matagal nang iniwang sira. Matatagpuan ito sa gilid ng kalsadang madalas daanan ng mga jeep, bus at kotse. Ngunit tila walang nakakakita rito. Ang buhay sa paligid ng gusali ay patuloy na gumagalaw. Ang mga tindahan, mga nagtitinda sa bangketa at mga dumadaang tao. Ngunit parang may pumipigil sa kahit sino na sulyapan ng estruktura ng gusaling ito. Itinayo ito noong dekada 1980. Ang gusali ay naging sagisag ng kaunlaran noong una. Ang unang layunin nito ay maging isang tanggapan para sa gobyerno. Daan-daang empleyado ang nagtatrabaho dito araw-araw. Abala po sa kanilang opisina ang mga nagtatrabaho. Ang liwanag ng mga fluorescent lights ay parang mga bituin sa gabi. Ngunit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, nagkaroon ito ng maitim na kasaysayan. Isang sunog ang biglang tumapos sa operasyon ng gusali. Marami ang naiulat na nasawi. Ang iba ay nasunog ng buhay habang ang ilan ay naipit sa mga elevator at hagdan. Ang eksena ay isang bangungot. Ang mga sigaw ng tulong, ang tunog ng nagbabagsakang pader at ang amoy ng nasusunog na kahoy at laman ng tao. Mula po noon, hindi na ito muling ginamit pa. Sa kabila ng kasaysayan ng gusaling ito, napagpasyahan ng may-ari na ito'y iparenovate upang gawing muli itong isang commercial space. Ngunit bago ito masimulan, kinailangan ang seguridad upang magbantay sa gabi. Tinawag po ang 3 security guard na sina Rico, isang veteranong sanay sa panganib, si Martin, ang tahimik at baguhan, at si Tony, ang komikero ng grupo, ngunit may likas na takot sa paranormal. Sa kanila pong unang gabi, ang 3 ay sabay na nagtungo sa gusali. Ang paligid po ay tahimik, tila walang kaluluwa sa paligid. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang tumatama sa nabubulok na pader. At habang ang hangin ay tila may dalang bigat, ang bawat hakbang nila papasok sa gusali ay parang tunog ng pako na tinutulak sa lupa. Sa kanila pong inspeksyon, napansin nila ang makakapal na alikabok sa may pasilyo, ang mga sirang pinto at ang mga bintanang basag-basag. Ang buong lugar ay parang isang bangkay, patay ngunit puno ng alaala ng nakaraan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-iikot, napansin po ni Rico ang isang kakaibang bagay, ang amoy na nasusunog na kahoy kahit na wala namang apoy sa paligid. At habang tumatagal ang kanilang duty, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. Sa unang linggo, ang mga ito ay tila simpleng bagay lamang ng madaling ipaliwanag. Halimbawa, ang elevator na biglang gumana kahit matagal nang sira, o ang mahihinang kaluskos na nadidinig nila mula sa itaas. Isang gabi, habang si Martin ay nag-iikot po sa basement, nadinig niya ang tunog ng typewriter na tila ginagamit ito. Nang sundan niya ito, nakita niya ang lumang makina na nakapatong sa lamesa. Walang tao, ngunit ang mga letra sa papel ay gumagalaw.
parang may hindi nakikitang kamay na nagtatype doon sa typewriter. Ang malamig na hangin ay dumaan sa kanya at ang amoy na bulok ng laman ay sumisiksik sa kanyang ilong. Samantalang si Tony naman na nasa ikatlong palapag ay nakakita ng anino na gumagalaw sa dulo ng hallway. Sinundan niya po ito, ngunit nang marating niya ang lugar ay wala siyang nakita kundi ang basag na bintana at ang malamig na gabing tanawin sa labas. At habang tumatagal, napagtanto nila ang gusali ay higit pa sa karaniwang pinagmumultuhan. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa mga kwento na nadinig nila mula sa mga lokal. Ang ikatlong palapag, ayon daw sa kwento, ay ang lugar kung saan natrap ang karamihan ng mga tao noong sunog. Sinasabing ang mga kaluluwa nila ay nanatili doon, umiiyak at naghahanap ng hustisya. Ang basement naman ay kilala bilang lugar ng janitor na nawala bago ang trahedya. Sinasabi ng iba na siya ang nagtangkang magsimula ng apoy upang makaganti sa kanyang mga kasama. Ang ika-4 na palapag, ayon din sa kwento, ay hindi dapat pasukin. Ito ang lugar ng sekretaryang pinaniniwalaang nagpakamatay matapos ang sunog. Noong gabi, habang binabantayan po nila ang gusali, Sir Jay, nadinig nila ang tunog ng iyak mula sa itaas. At nang sundan nila ito, nakita nila ang mga aninong gumagalaw sa hallway. Ang mga pinto ay biglang nagsara at ang liwanag ng kanilang flashlight ay biglang nanghina. Sa gitna ng dilim, lumitaw ang babaeng sekretarya. Ang kanyang katawan ay tila nasusunog at ang kanyang mata ay naglalabas ng luha at ito ay dugo. Sa kanilang huling gabi ng pagjuduty, nagdesisyon silang tumawag ng albularyo upang magsagawa ng ritual. Ngunit kahit matapos ang ritual, ang bigat pa din ng presensya sa gusali at ito ay hindi nawala. Matapos ang ritual na isinagawa din ng albularyo, ay nagpatuloy ang tatlo sa kanilang duty. Ngunit ang presensya ng takot ay tila lalong lumakas. Ang kanilang unang gabi pagkatapos ng ritual ay naging kakaiba. Ang gusali ay tila mas naging tahimik kaysa dati. Hindi ang uri ng katahimikan ang nagdudulot ng kapayapaan, kundi ang uri ng katahimikan na nagpaparamdam na mayroong nagmamasid sa bawat galaw nila. Si Martin, ang itinalagang mag-inspeksyon sa basement, ay dahan-dahang bumababa sa may hagdan. Ang bawat hakbang niya ay parang nagtatagisan sa dilim at ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay nag-echo sa paligid. Nang makarating po siya sa may basement, napansin niya ang malamig na simoy ng hangin na tila may halong amoy na bulok na karne. Napansin niya ulit ang typewriter na minsan niyang nakita, ngunit ngayon, ang papel na nakasuksok sa makina ay puno ng mga salitang hindi niya maintindihan. Ang mga letra ay tila mga simbolo. Nakasulat sa tinta nito na parang hindi mula sa karaniwang panulat. Sa may ikatlong palapag naman, si Tony ay tila nawawala sa kanyang sarili. Habang iniikot niya ang madilim na hallway, napansin niya ang mga pinto na dati sarado ay bahagyang nakabukas ngayon. Ang bawat pinto ay tila bumubulong ng hindi maipaliwanag na ingay. Parang mga boses na nagsasabay-sabay ngunit hindi malinaw. Samantalang si Rico naman ay nanatili sa ground floor.
binabantayan ng mga kamera ng CCTV. At sa kanyang monitor, napansin niya ang mga kakaibang galaw. Sa isa sa mga screen na nakita niya, ang hallway ng ika-4 na palapag, may isang figurang nakatayo sa may dulo. Ngunit nang tumingin siya sa isa pang screen, bigla itong nawala. At nang ibalik niya ang tingin sa unang monitor, ang figura ay nasa likod na ng kamera at nakatitig sa mismong lente nito. Sa mga sumunod pa na gabi, ang kanilang takot ay naging mas matindi. Hindi na lamang ito mga tunog at anino. Ang multo ay nagsimulang magpakita sa malinaw na anyo. Sa basement, nakita ni Martin ang isang lalaking nakayuko. Parang may hinahanap sa may sahig. Ang kanyang katawan ay parang nabubulok at ang kanyang balat ay punit-punit. At nang lapitan niya ito, biglang tumingala ang nilalang at ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy. Pulang-pula ito at naglalabas ng galit. Sa ika-4 na palapag, si Rico ay nagdesisyon ng umakyat upang inspeksyonin ang lugar na palaging may nagpapakita ng mga anino sa CCTV. At habang umaakyat siya, napansin niya ang mga bawat hakbang niya ay parang mas bumibigat. At nang makarating siya sa dulo ng hagdanan, nakita niya ang babaeng sekretarya. Ang kanyang muka ay balot ng sugat at ang kanyang buhok ay parang nasusunog. Tila humihingi ito ng tulong. Ngunit ang boses nito ay parang sumisigaw mula sa ilalim ng lupa. Sa ika-3 palapag, si Tony ay natrap sa isang kwarto. Ang pinto na dating nakabukas ay biglang sumara nang pumasok siya sa loob. Ang kwarto ay napuno ng anino at ang paligid ay parang umiikot. Sa gitna ng dilim, nakita niya ang isang hugis na parang tao, ngunit mas matangkad ito, mas payat at may mahabang kuko. Sa kalagitnaan po ng kanilang takot, napilitan silang magtanong-tanong sa mga matatanda sa paligid ng gusali at napag-alaman nila ang mas malalim na kwento tungkol sa gusaling ito. Ang sunog ay hindi aksidente. Isa itong ritual na nagkamali. Isinagawa ng isang kulto na nagpapanggap na opisyal ng gobyerno. Ang sunog ay sinadya upang itago ang mga ebidensyang kanilang iniwan. Mga katawan ng inosenteng tao na inalay sa isang madilim na seremonya. Ang babaeng sekretarya, ayon sa kwento, ay isa sa mga unang naging biktima. Natuklasan niya ang mga ginagawa ng mga kulto. Ngunit bago niya ito maisiwalat, siya ay inalay bilang sakripisyo. Ang basement na tila sentro ng aktibidad ng mga multo ay ang mismong lugar kung saan isinigawa ang ritual. At sa huling gabi po ng kanilang duty, naramdaman ng tatlo na may malaking mangyayari. Ang gusali ay tila nabubuhay. Ang mga dingding ay parang humihinga at ang dilim ay naging mas makapal. Sa kalagitnaan po ng kanilang pag-iikot, nadinig nila ang malakas na sigaw mula sa lahat ng dako. Ang basement ay nagsimulang maging impyerno, puno ng apoy at boses ng mga nasusunog na kaluluwa. Sa may ground floor naman, ang anino po ng kulto ay muling lumitaw, tila nagsasagawa ng ritual. At sa ika-4 na palapag, ang sekretarya ay lumabas mula sa bintana at tumingin sa kanila na parang humihiling ng hustisya. Napagpasyahan na ng tatlo
naiwan po ang kanilang trabaho. Ang bigat ng mga karanasan nila ay hindi nila makakalimutan. Ang gusali pong ito ay nanatiling nakatayo, tahimik ngunit puno ng kwento ng kababalaghan. Magandang araw po, Sir Jay. Gusto ko pong ibahagi ang aming karanasan bilang security guard at itatago ko na lang po ang aking pagkakakilanlan sa pangalang Luis. Sa gilid po ng lungsod, matatagpuan ang Sementeryong La Paz. Isang lugar na puno ng kwento at misteryo. Sa araw, ito ay mistulang ordinaryo. Mga nicho at puntod na inabunan ng damo. Mga musileyong lumang-luma na at ang mga daan na bako-bako. Ngunit sa gabi, nagbabago ang anyo nito. Ang katahimikan ay nagiging mas mabigat at ang paligid ay napupuno ng presensyang hindi maipaliwanag. 3 po kaming security guard ang naatasang magbantay dito. Ako po na pinuno nila na sanay sa mga hamon ng trabaho. Si Arnel, isang baguhan na may matalas na pakiramdam. At si Jerry naman, ang pinakamatagal nang naka-assign sa sementeryong ito. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang personalidad. Ngunit lahat sila ay handang harapin ang anumang hamon na dala ng kanilang trabaho o yun lang ang kanilang akala. Ang unang gabi po namin ay tila normal. Kami pong 3 ay naghati ng aming mga ruta. Ako po ang magbabantay sa gitnang bahagi ng sementeryo. Si Arnel naman sa may hilaga malapit sa mga pader. At si Jerry naman sa may timog kung saan naroroon ang pinakamatandang nicho. Habang naglalakad sa pagitan ng mga puntod, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin. Bagamat malamig, hindi ko ito pinansin. Sinuri ko ang bawat nicho gamit ang aking flashlight at nagpatuloy ako sa aking ronda. Si Arnel naman ay nanatiling alerto sa bawat tunog at galaw ng mga halaman. Habang si Jerry naman ay parang sanay na sa katahimikan ng sementeryo. Ngunit habang papalalim na ang gabi, nagsimula na ang kakaibang bagay. Sa may hilaga, si Arnel ay nakarinig ng mahinang tunog. Parang iyabag ng mga paa sa likod ng pader. Nilapitan niya po ito, ngunit wala namang tao. Sa gawin naman ng timog, si Jerry ay tila nararamdaman na may sumusunod po sa kanya. At sa gitna naman, naramdaman ko ang bigat ng paligid na parang may mga matang nagmamasid sa akin. Sa mga sumunod na gabi, lalong naging kakaiba ang aming karanasan. Ang sementeryo ay parang nagbabago ng anyo. Ang mga daan ay tila mas mahaba. Ang mga nicho ay parang gumagalaw. Kaming 3 ay palaging nakakaramdam ng presensya. Ngunit hindi namin ito maipaliwanag. Si Arnel ay nakakita ng mga ilaw na kumikislap sa may malayo. Sa una, akala niya ay mga kandila. Ngunit nang lapitan niya ito, ang mga ito ay nawala na parang usok. Si Jerry ay nakakadinig ng mga tunog na parang mga halakhak ng bata. Ngunit wala namang bata sa sementeryo. Ako naman ay nakaramdam ng malamig na kamay na humawak sa aking balikat. Ngunit nang lumingon po ako, ay wala po akong nakita. Noong gabing iyon ay napagdesisyon na namin na suriin ang lumang chapel sa gitna po ng sementeryo. Matagal na pong sinasabi na ang lugar na ito ay puno ng misteryo. May mga nagsasabing
Dito isinasagawa ang ritual ng mga kulto noong unang panahon. Nang kami po ay pumasok, ang chapel po ay napakadilim at amoy amag. Ang altar ay puno po ng alikabok at ang mga pader ay may mga bakas ng animoy dugo. At sa gitna naman ng chapel, nakita namin ang isang lumang krus na nakabaliktad. Agad naman na kinilabutan si Arnel at Jerry, ngunit ako po ay nanatiling kalmado. Pinipilit ko na hindi magpakita ng takot sa kanila. Habang naroroon po kami, nadinig namin ang tunog ng kampana mula sa itaas. Kahit wala naman pong kampana sa kampanaryo, ang tunog ay tumagal ng ilang minuto bago ito huminto. Nang kami po ay lumabas, ramdam namin na parang may kasunod na kami mula sa loob ng chapel. At ito po ang kwento ng babaeng nakaputi na matagal nang nadidinig sa sementeryo. Sinasabing isa siyang kaluluwa ng babaeng namatay ng hindi matahimik. Sa unang pagkakataon, nakita ito ni Arnel habang nag-iikot, at sa kanyang flashlight, nakita niya ang isang figura ng babae na nakatayo sa may malayo, nakaputi at nakayuko. Nilapitan niya po ito, ngunit nang malapit na po siya ay bigla itong nawala. At sa kanyang paglingon, naroon na ito sa kanyang likuran, at agad niyang tinakasan po ang lugar at nanginginig po siya sa takot. Isang gabi po na nagiwahiwalay kaming tatlo para sa aming regular na pag-iikot. Sa pagkakataong ito, si Jerry ang nakaranas ng mga nakakakilabot. At habang naglalakad siya sa may timog, bigla siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang likuran. Parang may nakasakay po sa kanyang balikat. Sinubukan niyang tumakbo, ngunit ang bigat ay hindi nawala. Nadinig niya ang boses ng isang babae na bumubulong po sa kanyang tainga. Mga salitang hindi niya maintindihan. Sa kabila po ng takot, nagpumiglas siya hanggang sa nawala na ang bigat. Ngunit sa kanya pong paglingon, nakita niya ang babaeng nakaputi at nakangiti sa kanya na tila nagtatago ng masamang balak. Pagkalipas ng maraming gabi ng kakaibang karanasan namin, nagpasya kaming tatlong security guard na iwan po ang aming trabaho. Ngunit kahit umalis kami ay tila sinusundan kami ng sementeryo. Ako po ay palaging nananaginip ng puntod at ng lumang chapel. Si Arnel ay nakakakita ng anino ng babaeng nakaputi kahit sa liwanag ng araw. Si Jerry naman ay tila nawala ng sarili at palaging bulong ng mga salitang hindi maintindihan. Ang sementeryo pong ito ay nanatiling lugar ng misteryo at walang gustong pumalit sa aming trabaho. At ang kwento ng mga kababalaghan ay patuloy na kumalat sa mga tao sa lungsod. Kami pong tatlong security guard ay nabaon sa takot kahit na malayo na kami sa aming trabaho. Sa kabila po ng aming pag-alis, ang mga alaala po ng sementeryo ay hindi nawala. Ang mga ito ay nagpatuloy na manghimasok sa aming buhay. Ako nga po ng leader ng grupo ay nagsimula po akong magkaroon ng bangungot. Sa bawat panaginip ko ay lagi akong nasa gitna ng sementeryo at napapalibutan ng dilim at mga aninong nagmumula sa puntod. Sa pinaka malinaw po na bangungot, tandang-tanda ko po ay ang chapel. Lagi po akong nasa harapan nito at ang kampana ay tumutunog sa hindi maipaliwanag na paraan. Sa bawat tunog po ng kampana, nararamdaman ko po na lumalapit ang isang presensya.
Isang mabigat at malamig na nilalang na hindi ko po nakikita. Si Arnel naman ay nagsimulang makakita nga po ng babaeng nakaputi kahit sa kanyang pag-iisa. At habang naglalakad siya pauwi mula sa bago niyang trabaho, madalas niyang masulyapan ito sa gilid ng kanyang mata. Ngunit sa paglingon niya ay nawawala ito. Isang beses, habang nasa loob ito ng jeep at pauwi, nakita niya itong nakaupo sa dulo ng sasakyan. Hindi po siya makakilos at tila natigil ang kanyang paghinga. At nang bumaba siya, naramdaman niya na sinusundan pa rin siya nito. Si Jerry, sa kabilang banda, ay nawala ng tulog. Ang kanyang katawan ay unti-unting nanghina at ang kanyang isipan ay parang hindi na gumagana ng maayos. Lagi siyang nadidinig ng kanyang mga kapitbahay na bumubulong mag-isa. Ang bulong na iyon ay tila naglalaman ng mga dasal o misteryosong salita. At madalas niyang inuulit ang pangalan ng sementeryo. Sa kabila po ng aming takot, napagdesisyonan po namin ni Arnel at Jerry na magtulungan upang hanapin ang pinagmulan ng aming karanasan. Alam naming hindi kami mapapanatag hanggat hindi namin nauunawaan kung ano ang nangyari sa sementeryong iyon. Ang unang hakbang na ginawa namin pagbalik sa sementeryo sa liwanag ng araw. Ngunit sa aming paglapit pa lamang, naramdaman namin ang bigat ng presensya ng lugar. Tila ang bawat sulok ng sementeryo ay may nagmamasid sa amin. Pinilit po naming pumasok, ngunit nang makarating kami sa lumang chapel, naramdaman namin ang malamig na hangin na dumaan sa aming likuran. Napansin ko po ang krus na nakabaliktad sa altar. Muling bumalik po ang bangungot sa aking isipan. Bigla ko pong nadinig ang tunog ng kampana kahit na wala namang gumagalaw dito. Bigla po kaming napatigil lahat at sa pagkakataong iyon, naramdaman namin ang presensya ng babaeng nakaputi. Sa tulong po ng isang paranormal, nalaman namin ang kasaysayan ng sementeryo. Ang La Paz Cemetery pala ay hindi basta ordinaryong libingan. Noong sinaunang panahon daw, ito ay ginamit bilang lugar ng ritual ng mga taong sumasamba sa madilim na nilalang. Ang lumang chapel ay isa sa mga sentro ng ritual kung saan isinakripisyo ang mga tao upang magbigay pugay sa kanilang sinasamba. Ang babaeng nakaputi, ayon sa paranormal, ay isa sa mga biktima nila. Siya ay pinatay sa loob ng chapel at ang kanyang espiritu ay nanatiling nakatali sa lugar na iyon. Ang tunog ng kampana ay isang paalala ng bawat sakripisyong naganap doon. Nalaman din namin na ang kanilang karanasan ay hindi basta-basta dahil lamang sa takot. Ang sementeryo ay parang buhay na nilalang, nakakaramdam ng presensya ng mga tao at nagkakaroon ng kakayahang impluwensyahan ang aming isipan. Nagdesisyon po kaming tatlo na sumailalim sa ritual ng paglilinis na pinangunahan po ng isang paranormal. Dinala nila ang ilan sa mga gamit mula sa sementeryo, kabilang na ang tuyong dahon at lupa mula sa chapel. Ginamit po ito ng paranormal upang kumonekta sa espiritu ng sementeryo. At sa kalagitnaan po ng ritual, nagsimula ang kakaibang pangyayari. Lumakas po ang hangin at ang boses ng babaeng nakaputi ay nadinig ng lahat. Ang kanyang panaghoy ay nagpakilabot sa aming lahat. Ngunit nanatili kaming nakatutok sa atensyon sa pagriritual. Ang albularyo ay nagdasal ng malakas. Sinigurado na ang espiritu ay mailalabas mula sa lugar kung saan ito nakakulong. Matapos ang ilang oras ay unti-unting humupa ang hangin at naramdaman namin ang pagbawas ng bigat sa aming paligid.
Matapos po ang ritual, Sir Jay, muling bumalik kaming tatlo sa sementeryo upang tiyakin na wala nang masamang presensya doon. At sa aming paglalakad, naramdaman namin na mas magaan na ang lugar. Ang chapel ay hindi na kasing dilim gaya ng dati at ang tunog ng kampana ay hindi na namin nadinig. Ngunit sa aming pag-alis, napansin ko ang isang maliit na papel na naiwan sa may altar ng chapel. Ang papel ay naglalaman ng pangalan ng babaeng nakaputi at sa gilid nito ay ang salitang, "Huwag kayong bumalik." Sa kabila po, Sir Jay, ng tagumpay sa isinagawang ritual, hindi pa rin po tuluyang napanatag ang aming loob. Ang babala sa papel na iniwan sa altar ay tila nag-ugat ng panibagong alalahanin. Gayunpaman, pinilit naming bumalik sa normal na pamumuhay, dala ang pag-asa na tuluyan nang natapos ang sumpa sa sementeryo. Ako po ay bumalik sa aking pamilya. Sinubukan kong kalimutan ang mga pangyayari sa pamamagitan ng pagtuon sa araw-araw na gawain. Si Arnel ay muling naghanap ng trabaho ngunit nag-atubiling tumanggap ng mga night shift. Si Jerry naman, bagamat mukhang tuluyan nang nakalaya mula sa anino ng sementeryo, ay nanatiling tahimik at tila mas matanda sa kanyang edad. Ngunit habang sinusubukan naming magpatuloy, ang sementeryo ay tila hindi pa tapos sa amin. Makalipas lamang po ang ilang linggo, si Arnel ay nagsimulang makakita muli ng mga kakaibang bagay. At habang naglalakad daw siya pauwi mula sa isang job interview, nakita niya ang isang grupo ng mga anino sa kalsada. Sa una, akala niya ay mga tao lamang ito na nagkukumpulan, ngunit nang lapitan niya ay bigla na lang itong nawala. Ako naman po ay nanaginip muli ng isang chapel. Sa panaginip ko, Sir Jay, ay naroon siyang muli sa harap ng altar. Ngunit ngayon, hindi lamang ang babaeng nakaputi ang naroroon. Mayroong maraming iba't ibang figura. Mga anyo ng tao na tila sunog o duguan. Nakatayo sa likod ng babae at nakatingin sa kanya. Ang kampana ay tumunog ng napakalakas at sa bawat tunog, nararamdaman ko na parang hinihigop siya ng dilim. Samantalang si Jerry naman ay nagsimulang maglakad sa gitna ng gabi. Nahuli po siya ng kanyang mga kapitbahay na naglalakad sa madilim na eskinita at bumubulong ng mga dasal na tila walang katuturan. Nang tanungin po siya kinaumagahan, ay hindi niya maalala ang kanyang ginawa. Napagtanto po naming tatlo na walang ibang paraan kundi harapin muli ang sementeryo. Sa kabila ng aming takot, napagpasyahan naming magbalik sa La Paz Cemetery upang tuluyan ng tapusin ang sumpa. Sa aming pong paglapit, napansin namin ang kakaibang katahimikan sa paligid. Ang sementeryo na dating puno ng malamig na hangin at mabigat na presensya, ngayon ay tila mas mapanlin lang. Sa unang tingin ay ordinaryo ito, ngunit ramdam namin ang mabigat na enerhiya na tila nagkukubli sa mga anino. Pumasok po kami sa lumang chapel. Dala ang kagamitan na ibinigay sa amin ng paranormal at panibagong tapang. Sa altar, muling tumambad sa amin ang krus na nakabaliktad, ngunit ngayon, tila ito'y mas luma at nabalutan ng mga ugat ng halaman. Sa gilid naman ng altar ay nakita namin ang mga bakas ng kandila at abo, mga tanda ng ritual na ginawa ng mga hindi kilalang tao. At habang isinagawa namin ang ritual ng paglilinis, nagsimulang lumakas po ang hangin sa loob ng chapel. Ang mga kandila na aming dala ay biglang nag-apoy ng malakas
at ang bawat tunog ng kampana ay parang umaalingaw-ngaw sa aming isipan. Bigla pong nagpakita ang babaeng nakaputi, ngunit ngayon hindi na siya nakayuko. Ang kanyang muka ay puno ng puot at ang kanyang mga mata ay tila nagbabaga. Sa likod niya, nagpakita din ng iba pang mga nilalang, mga aninong hugis tao. Gumagalaw na parang usok, ngunit may mga matang pula na nakatitig po sa amin. Si Arnel po ay biglang napaluhod. Ramdam ang bigat ng presensya. Si Jerry ay nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi namin maintindihan. Tila nawawala po siya sa kanyang sarili. Ako naman ay pilit na inaalala ang mga dasal na itinuro sa amin. Ngunit ang bawat pagbigkas ko ay parang walang bisa laban sa lakas ng presensya sa paligid. Sa kasagsagan ng kaganapan at takot na nararamdaman namin, napagtanto ko na ang sumpa ng sementeryo ay hindi basta mapapalayas. Ang babaeng nakaputi at ang iba pang espiritu ay tila nakakulong na sa lugar dahil sa ritual na isinagawa noong sinaunang panahon. Ang kanilang presensya ay nagiging mas malakas dahil sa puot at kawalan ng hustisya. Bigla kong naalala ang babalabo ng paranormal. Ang sinabi po niya ay may ilang sumpa na hindi basta-basta maaalis ng walang sakripisyo. Sa mga oras na yon ay alam kong kailangan naming gumawa ng desisyon sa pag-asang tuluyang mapalaya ang mga espiritu. Pumwesto kami sa gitna ng chapel at itinuloy ang dasal kahit na ang presensya sa paligid ay tila pinipigilan kami. Habang ginagawa ko ito, naramdaman kong nawawala ang bigat sa paligid. Ang mga espiritu, kabilang ang babaeng nakaputi, ay unti-unting naglaho. Ngunit ramdam ko ang kanilang galit at puot na tila nagpapasalamat ngunit umaasang magkakaroon ng hustisya. Pagkatapos ng isinagawa naming pagdarasal o ritual, ang chapel ay tila bumalik na po sa normal. Ang bigat po ng presensya ay nawala at ang hangin ay tila naging mas magaan. Ngunit si Jerry ay nanatiling nakaluhod at walang malay. Si Arnel at ako ay nagmadaling buhatin si Jerry palabas po ng chapel. Hindi namin alam kung buhay pa siya o kung ano ang nangyari sa kanya. Ngunit naramdaman naming ligtas na ang sementeryo. Pagkalipas lang po ng ilang oras ay nagising na po si Jerry sa ibang bahay sa barangay po malapit sa sementeryo. Siya po ay mahina ngunit buhay. Ayon po sa tumingin po sa kanya, ang sakripisyo po ni Jerry ay naging tulay upang mapalaya ang mga espiritu. Bagamat nabigatan siya sa aming ginawa, alam niyang natapos na ang sumpa ng sementeryo. Pagkalipas lang po ng ilang buwan, kaming tatlo po ay tuluyan nang nagkahiwa-hiwalay ng landas. Ako ay nanatili sa aming pamilya. Pinili kong magretiro mula sa trabahong security guard. Si Arnel ay naghanap po ng bagong trabaho sa ibang probinsya at habang si Jerry ay nanatiling tahimik at simpleng namuhay. Ang sementeryo po ng La Paz ay nanatiling tahimik, ngunit ang kwento naming tatlo ay naging masalimuot na alaala na ikinuwento namin sa iba naming kakilala. Sa kabila po ng aming takot, kami ang naging dahilan ng pagkapalaya ng mga espiritu sa sementeryo. At sa wakas, ang La Paz Cemetery ay natagpuan ng katahimikan na matagal nitong hinahanap. Magandang araw po, Sir Jay. Ito po ay kwento sa akin ng aking ama mula po sa karanasan ng kanyang kaibigan, katrabaho at pinsan na si Tito Ramon. Nagsimula daw po ang lahat noong si Tito Ramon ay isang veteranong security guard.
inilipat po sa isang bagong lokasyon. Isang lumang gusali ang matatagpuan sa gitna daw ng syudad. Ang gusaling iyon, bagamat luma na, ay ginagamit pa rin bilang opisina para sa iba't ibang negosyo. Sa unang tingin ay ordinaryo lamang ito. Malaki, mataas at may vintage na disenyo. Ngunit hindi alam po ni Tito Ramon na ang gusaling ito ay may madilim na kasaysayan. Sa kanya pong unang gabi bilang bantay, napansin niya agad ang kakaibang pakiramdam sa lugar. Ang hangin sa loob ng gusali ay malamig kahit wala namang aircon. At tila ba masyado itong tahimik para sa isang lugar na nasa gitna ng lungsod. Gayunpaman, Sir Jay ay pinalampas niya lamang ito. Iniisip na baka nasanay lamang siya sa ingay ng ibang lugar na dati niyang binabantayan. Sa ikatlong gabi niya po sa trabaho, habang umiikot siya sa bawat palapag, naramdaman niyang may sumusunod sa kanya. Sa una, iniisip niyang baka isa sa mga janitor iyon o empleyado na naiwan sa trabaho. Ngunit nang tumingin po siya sa kanyang likuran ay wala po siyang nakita. Habang bumababa siya patungo sa ikapitong palapag mula sa ikawalong palapag, naramdaman niyang tila may malamig na hangin na sumunod sa kanya. Napansin niya rin na may amoy na parang nabubulok. Ngunit kahit anong hanap niya ay wala siyang makitang pinanggagalingan nito. Napilitan siyang bumalik sa kanyang pwesto sa may ground floor. Nag-aalangan kung may dapat pa siyang ipaalam sa kanyang supervisor. Isang gabi daw, Sir Jay, ay habang nagmo-monitor ng CCTV, napansin niya ang isang kakaibang anino sa may monitor. Sa una ay inakala niyang guni-guni lamang niya iyon dulot ng pagod. Ngunit nang pagmasdan niya itong mabuti, ang anino po ay gumagalaw sa loob ng isa sa mga opisina sa ika-4 na palapag. Mabilis siyang tumayo at pumunta sa lugar na iyon upang tignan kung mayroong tao. Ngunit pagdating niya doon, ang opisina ay nakalak at wala namang bakas ng tao sa paligid. Nang bumalik siya sa kanyang pwesto, napansin niyang nag-record ang CCTV sa kanyang nakita. Sa pag-review ng footage, ang anino ay biglang nawala bago pa siya makarating doon sa lugar. Ilang gabi din daw po ang lumipas at naging regular na ang kakaibang mga pangyayaring iyon. Ang elevator ay bigla daw nagbubukas at nagsasara kahit wala namang tao. Minsan nga daw, umaakyat ito sa mga palapag kahit hindi pinipindot. Isang beses pa nga, habang ini-inspeksyon niya ang ika-10 palapag, nadinig niya ang elevator na umakyat sa kanyang lokasyon. Nagulat daw siya dahil wala namang ibang tao sa gusali maliban daw sa kanya. Nang bumukas naman ang pinto ng elevator ay wala siyang nakita. Ngunit naramdaman niyang tila may malamig na hangin na dumaan sa kanya. Ang basement ng gusali ay isa sa mga lugar na bihira niyang puntahan. Karamihan sa mga gamit ay naka-imbak lamang doon. At ang lugar ay napakadilim at may kakaibang amoy. Ngunit isang gabi daw ay napansin niyang naiwan ng ilaw sa lugar na iyon. Dahil ito din ang kanyang trabaho, bumaba siya upang patayin ang ilaw. Pagdating niya sa basement, naramdaman niyang tila may mga matang nakatitig sa kanya. At habang nililibot niya ang lugar, nakita niya ang isang lumang silya na tila ba umuugoy ito. Napahinto siya sa kanyang paghinga nang mapansin niyang may mga marka ng kamay ng alikabok at ang markang tila na galing ito sa bata. Sa pagmamadaling umalis, bigla niyang nadinig ang pagtawa ng isang bata sa kanyang likuran. Tumakbo siya pabalik sa ground floor
at nanginginig po sa takot. Sa kabila po ng kanyang karanasan, sinubukan niyang alamin ang kasaysayan ng gusaling iyon. Ayon sa veteranong janitor na kanyang nakausap, ang gusali daw ay itinayo noong 1960s pa at naging tirahan ng maraming negosyo. Ngunit isang trahedya ang naganap noong 1980s nang masunog ang ilang palapag nito. Maraming empleyado ang nasawi, kabilang na ang ilang bata na anak ng mga trabahador. Ang basement, ayon daw sa janitor, ay dating ginagamit bilang pansamantalang imbakan ng mga bagay bago ito na isaayos ng mga otoridad. Sa pahayag ng janitor, maraming empleyado noon ang nakaranas ng parehong mga kakaibang pangyayari, ngunit wala namang sinuman ang nagsalita dahil sa takot na mawalan po sila ng trabaho. Habang umiikot si Tito Ramon sa bawat palapag, bigla niyang nadinig ang sunod-sunod na yabag na tila nagmumula sa lahat ng direksyon. Ang yabag ay naging mas malapit at mas malakas hanggang sa maramdaman niyang may malamig na hangin na dumaan sa kanyang tabi. Nang tumingin siya sa kanyang paligid, nakita niya ang isang babaeng nakatayo sa dulo ng hallway. Hindi niya maipaliwanag kung bakit, ngunit ang babae ay tila nakatingin sa kanya kahit ito ay walang muka. Nagsimula siyang umatras, ngunit sa bawat hakbang niya ay tila lumalapit ang babae sa kanya. Bigla siyang napaluhod sa takot at nagdasal. Nang magmulat siya ng mata ay wala na ang babae, ngunit naramdaman niya ang malamig na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Hindi rin po nagtagal ay humingi si Tito Ramon ng reassignment. Hindi niya kinayang manatili pa sa gusaling iyon kahit gaano pa kalaki ang kanyang kita. Napalitan man siya ng ibang security guard, ngunit wala siyang ideya kung sila rin ay makakaranas ng parehong karanasan ng tulad po kay Tito Ramon. Bagamat lumayo na siya sa lugar na ito, patuloy pa rin siyang nananaginip ng mga bagay mula sa gusaling iyon. Ang mga anino, ang babaeng nakatayo at ang malamig na presensya ay tila sumusunod pa rin sa kanya hanggang ngayon. Hindi rin niya maipaliwanag kung ano talaga ang nangyari sa kanya sa loob ng gusaling kanyang pinagtrabahuhan. Matapos nga po ang kanyang reassignment, nagdesisyon po si Tito Ramon na magtrabaho sa mas tahimik na lugar, isang maliit na opisina sa probinsya nila tatay. Dito inakala niyang makakalimutan niya ang mga karanasan niya sa lumang gusali. Ngunit ang mga alaala ng mga multo at anino ay patuloy na sumasagi sa kanyang isipan, lalo na pagsapit ng gabi. Hindi nagtagal ay nagsimula siyang makaranas ng mga kakaibang bagay kahit na sa bagong lokasyon na siya. At habang nagbabantay daw sa gabi ay bigla na lang siyang makakarinig ng mga yabag sa koridor. Kahit pa alam niyang siya lang ang tao sa gusali, minsan ay makakaramdam siya ng malamig na hangin na dumadaan sa kanyang tabi, katulad ng naramdaman niya noon sa basement ng lumang gusali. Habang nakaupo daw siya sa may guard post, nakita niyang biglang nag-off ang mga ilaw sa hallway. At nang tumingin siya sa monitor ng CCTV, napansin niya ang pamilyar na anino, ang anino ng babaeng nakita niya noon sa lumang gusali. Ngunit paano ito naging posible? Hindi ba't iniwanan niya ito sa lugar na dati niyang pinagtrabahuhan? Hindi po nagtagal, Sir Jay, ay nagsimula na rin siyang makaramdam ng pisikal na epekto ng kanyang mga bangungot. Palagi siyang napupuyat dahil sa mga panaginip na tila ba napakalinaw nito. Sa bawat panaginip, palaging lumilitaw ang babaeng nakatayo sa dulo ng hallway, nakatingin sa kanya at walang mukha.
napabalikwas siya ng bangon at humihingal at basang-basa ng pawis. Minsan, habang siya ay nagbabantay, naramdaman niyang parang may dumaan sa likod niya at nang lumingon siya ay wala siyang nakita. Ngunit ang upuan niya ay biglang gumalaw ng bahagya. Pinilit niya lang baliwalain ito. Ngunit nang muling mangyari ito sa ikalawang gabi, napilitan siyang magtanong sa mga kasamahan kung may kakaiba bang nangyayari sa lugar na iyon. Ayon sa ilan sa kanila, may mga nakaramdam din ng kakaiba sa lugar tulad ng mga yabag, malamig na hangin at mga aninong gumagalaw. Ngunit wala raw sino man ang nakakita ng multo kaya't hindi nila ito pinapansin. Nang hindi niya makayanan ang sunod-sunod na karanasan, nagdesisyon po siyang bumisita sa isang albularyo na kilala po sa kanilang lugar. Ayon daw po sa albularyo, maaaring may espiritong sumusunod sa kanya mula sa lumang gusali. Ang babaeng nakita niya noon ay maaaring hindi naalis sa mundo ng mga buhay at ngayon ay nakakapit sa kanyang aura. Ang albularyo ay nagsagawa ng dasal at ritual upang palayasin ang espiritu. Ngunit sinabi rin ito na maaaring hindi ito sapat. Ayon sa kanya, ang tanging paraan upang tulungan siyang makawala sa multo ay ang bumalik sa lugar kung saan nagsimula ang lahat at harapin ang mga natitirang anino ng nakaraan. Bagamat puno ng takot, nagdesisyon si Tito Ramon na sundin ang payo ng albularyo. Nakipag-ugnayan siya sa kanyang dating kumpanya at nagboluntaryo na maging bantay muli sa lumang gusali. Kahit na pansamantala lamang, at sa kanyang pagbabalik, naramdaman niyang hindi nagbago ang gusali. Ang hangin ay malamig pa rin at ang bawat sulok ay tila puno ng hindi nakikitang presensya. At habang iniikot niya ang bawat palapag, unti-unti niyang naalala ang mga karanasan niya noon. Ang anino sa may CCTV, ang elevator na gumagalaw, at ang tawa ng bata sa may basement. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman niyang mas malakas na ang presensya ng mga espiritu. Sa kalagitnaan po ng gabi, Sir Jay, habang naglalakad siya sa ikapitong palapag, bigla niyang nadinig ang tunog ng kampana. Wala namang kampana sa gusaling iyon, kaya't napaisip siya kung saan ang gagaling ang tunog na ito. At sa kanyang paghahanap, naramdaman niyang tila may sumusunod sa kanya. At nang tumingin siya sa dulo ng hallway, naroon muli ang babaeng walang muka. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakatayo. Dahan-dahan itong lumalapit sa kanya. At sa bawat hakbang nito, nadidinig niya ang malakas na tibok ng kanyang puso. Sinubukan niyang tumakbo ngunit tila ba hindi gumagalaw ang kanyang mga paa. At nang malapit na ang babae, bigla siyang napasigaw at nawalan ng malay. Nang magising daw siya ay napansin niyang nasa ground floor na siya, nakahiga sa sahig malapit sa guard post. Hindi daw niya matandaan kung paano siya nakarating doon. Ngunit ang malinaw sa kanya ay hindi na niya kayang manatili pa sa gusaling iyon. Kaya naman, nag-resign siya agad kinabukasan at iniwan na ang trabahong matagal na niyang minahala. Ang paglipas ng panahon, nadinig ni Tito Ramon ng balita sa lumang gusali. Ito daw ay tuluyan ng isinara dahil sa sunod-sunod na reklamo ng mga empleyado. Maraming tao ang nakaranas ng mga kakaibang pangyayari, mula sa mga aninong gumagalaw hanggang sa mga tunog na wala namang pinagmumulan. Sa huli ay pinili ng may-ari na abandonahin na lamang ito. Bagamat malayo na siya sa lugar, nanatili pa rin sa isipan ni Tito Ramon ang mga nangyari. At sa bawat gabi ay nararamdaman niya pa rin ang malamig na presensya. At sa kanyang mga panaginip, patuloy pa rin siyang dinadalaw ng babaeng walang muka.
Matapos po iwan ang lumang gusali, lumipat po si Tito Ramon sa isang tahimik na barangay sa may probinsya. Pansamantala niyang tinalikuran ng pagiging security guard at naghanap po ng ibang hanap buhay bilang karpintero. Ngunit kahit nasa probinsya na po siya, dala pa rin niya ang bigat ng mga alaala. Gabi-gabing nagigising siya mula sa malalim na pagkakatulog. Pinagpapawisan kahit malamig ang panahon. Ang mga panaginip niya ay hindi lamang ang mga aninong gumagalaw, kundi ang buong imahe ng babaeng walang muka na tila lumalapit sa kanya. Naghahanap ng sagot ang kaluluwa. Sinusubukan din niyang magdasal bago matulog, ngunit ang bigat sa kanyang dibdib ay nanatili po doon. Napansin na po ng kanyang mga kapitbahay ang kakaibang kilos po ni Tito Ramon. Palagi siyang tulala at bihirang makipag-usap. Sa payo po ng isang matandang kapitbahay, dinala siya sa isang kilalang albularyo po sa lugar. Ang albularyo, isang matandang babae na may puting buhok at malalim na boses. Agad na napansin ng mabigat na aura ni Tito Ramon. Ang sinabi po ng albularyo sa kanya, "May bumabalot sa iyo," habang sinusuri siya ng albularyo. Gumamit ito ng insenso, langis at dasal upang malaman kung ano ang bumabagabag kay Tito Ramon. Sa kalagitnaan po ng dasal, biglang namatay ang apoy ng kandila. Sinabi ng albularyo na hindi ito ordinaryo. Ang espiritu ay galit at may hinahanap itong katarungan. Ibinahagi po ni Tito Ramon ang kanyang mga karanasan sa lumang gusali. Sinabi niya ang lahat ng nakita, nadinig at naramdaman niya noon, mula sa babaeng walang muka hanggang sa may mga yabag na sumusunod sa kanya. Napailing na lang po ang albularyo at sinabing, ang kaluluwang iyon ay hindi basta-basta. Kinakailangan mong bumalik sa pinanggalingan nito at tulungan itong makahanap ng kapayapaan. Bagamat takot ang nararamdaman ni Tito, alam niya na wala siyang ibang pagpipilian. Binalikan niya ang lungsod at sinadya ang lumang gusali na ngayon ay abandonado na. Nababalot ito ng damo at alikabok. At ang mga pader ay tila nagkukwento ng mga trahedya na naganap doon. Sa tulong din po ng albularyo, sinimulan ni Tito Ramon ang ritual sa harap ng gusali. May dala silang kandila, insenso at mga dasal. Nagpatuloy sila sa pag-uusisa sa bawat sulok ng lugar. At nang makarating sila sa basement, agad nilang naramdaman ang mabigat na presensya. At habang nag-aalay ng dasal ang albularyo, biglang lumamig ang hangin. Sa isang iglap, nadinig nila ang malalakas na yabag na tila papalapit na ito. Sa kabila ng takot, ipinagpatuloy nila ang ritual. Biglang sumindi ang kandila ng mas maliwanag at sa isang sulok ng basement ay lumitaw ang hugis ng babaeng walang muka. Habang pinagmamasdan nila ang kaluluwa, tila may mensahe itong gustong iparating. Sa pamamagitan ng mga bagay na gumagalaw sa paligid, nalaman nilang ang babaeng ito ay isa sa mga nasawi sa sunog sa gusali. Hindi natagpuan ang kanyang katawan at ang kanyang kaluluwa ay naiwan sa lugar at naghahanap ng hustisya. Nagsagawa ang albularyo ng dasal upang ipanumbalik ang kapayapaan ng babae. Ngunit sa gitna ng ritual, nagpakita ang isang mas nakakatakot na presensya. Isang itim na anino na tila mas malakas kaysa sa babae. At ayon sa albularyo, ito daw ang dahilan kung bakit hindi makatawid ng babae. Nagkaroon ng labanan sa pagitan ng dasal at ng masamang presensya. Ang kandila ay pabalik-balik na umiilaw at namamatay, habang ang hangin ay tila umiikot sa paligid nila. Si Tito Ramon, bagamat nanginginig sa takot,
ay tumulong sa paghawak ng mga bagay na ginamit sa ritual. At sa wakas, matapos ang halos 1 oras, biglang nawala ang lahat ng ingay at galaw. Ang babae ay tumigil na sa pagkapakita. Ang masamang presensya naman ay tila lumabas sa gusali. Matapos din ang ritual, naramdaman ni Tito Ramon ang biglaang paggaan ng kanyang dibdib. Ang bigat na matagal niyang dinadala ay tila nawala. Bagamat pagod ay umuwi siya sa probinsya na may pakiramdam ng kapayapaan na matagal niyang hindi naramdaman. At sa mga sumunod na araw ay wala na siyang naging bangungot. Ang babaeng walang muka ay hindi na muling nagpakita pa sa kanyang panaginip at ang kanyang buhay ay unti-unti nang bumalik sa normal. Istorya Tagalog Horror Stories.